As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Raining Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Come and fill me with holy anointing. May your soul be never lacking. Burn in my heart right from the start. Let it never end in me. Burn in my heart right from the start. Let it never end in me. Put your hands up! Come and fill me with holy anointing. May your soul be never lacking. Burn in my heart right from the start. Never let it end in me. Burn in my heart. Burn in my heart right from the start. Let it never end in me. And the church goes out. Oh Lord Jesus, and the bride sings come. Oh Lord Jesus, we're waiting here for you. Day and night we worship you. And the earth is our come. Oh Lord Jesus, oh Jesus has come. Oh Lord Jesus, we're waiting here for you. Day and night we worship you. Let's go! The mighty King is coming, for his kingdom, he is coming. Come and fill me with holy anointing. May your soul be never lacking. Burn in my heart, right from the start. Let it never end in me. Burn in my heart. Burn in my heart, right from the start. Let it never end in me. And the church was out come. Oh Lord Jesus, and the bride sings come. Oh Lord Jesus, we're waiting here for you. Day and night we worship you. And the earth goes out come. Oh Lord Jesus, and the ears has come. Oh Lord Jesus, we're waiting here for you. Day and night we worship you. And the church is out come. Oh Lord Jesus, and the bride sings come. Oh Lord Jesus, we're waiting here for you. Day and night we worship you. Hallelujah, King is coming. Hallelujah, King is our King. Hallelujah. Hallelujah, He is coming. Hallelujah.
church outcome. Oh Lord Jesus, and the blessings come. Oh Lord Jesus, we're waiting here for you. Day and night we worship you. And the earth is outcome. Oh Lord Jesus, all the years has come. Oh Lord Jesus, we're waiting here for you. Day and night we worship you. And the church has outcome. Oh Lord Jesus, and the bride sings come. Oh Lord Jesus, we're waiting here for you. Day and night we worship you. Come on, let's declare this. Jesus is our King, of our lives, of our home. Jesus is our King. Jesus is our King, of our lives, of our home. Jesus is our King. What is it there, Jesus is our King, of our lives, of our home. Jesus is our King. Mas malakas na sila, Jesus is our King, of our lives, of our home. Jesus is our King. And the church is out. Come on, let's sing it. Lord Jesus, and the bride sings come. Oh Lord Jesus, we're waiting here for you. Day and night we worship you. And the echoes outcome. Oh Lord Jesus, All of you says come. oh Lord Jesus, We're waiting here for you. Day and night we worship you. And the church is outcome. Oh Lord Jesus, and the bride sings come. Oh Lord Jesus, we're waiting here for you. Day and night we worship you. Jesus Jesus is our King, is a King of our lives, of our lives, of my of home. our home. Jesus Jesus, He is our King. Jesus Jesus is our King, is a King of our lives, of our lives, of my home. of our home. Jesus Jesus is our King. Every individual is a generation. Basta sinabi ni Lord, mga kasama, sa'yo na yon. You are created for the Lord. Ang pagsunod sa Panginoon, hindi konti-konti. Ang pagsunod sa Panginoon, todo-todo. No, todo-todo lagi yung pagsunod natin sa Panginoon at yun po yung gusto ng Diyos na maging lifestyle po ng bawat isa sa atin. No, mga bagay na tinuturo sa atin ng Panginoon sa principle kung paano ang Diyos mabubuhay sa pamamagitan ng paano tayo mabubuhay sa pamamagitan ng gusto ng Panginoon. So dapat all out tayo. Hindi tayo konti-konti. Ibig sabihin yan talaga, todo tayo kay Lord. So, mga Sundays na tinuro sa atin is all about all out giving. So, all out giving yung ating tinuro and it is all about all out serving. So, itong serving and giving, maraming nagsiserve, maraming nagigive, pero hindi all out. So kaya, yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin, nagiging limitado kasi ikaw na recipient, hindi ka naka-align kung anong gusto niya. So dapat maunawaan natin kung ano yung gusto ng Diyos, yun ang gusto gagawin natin. Susundin natin, hindi kung ano ang gusto natin at yung susundin natin. So dapat kung ano yung gusto ni Lord. So all out serving and all out giving is a two wing to fly.
No, dapat talaga nagsiserve tayo. Kaya tayo Christian, the ultimate reason why we are Christians, because God wants to save all humanity. So yun yung gusto niyang gawin. Because the ultimate reason why Jesus came here on earth is not just to celebrate birthday. The ultimate intention of Jesus why He came here on earth, because He wants to obey to the Father. No, hindi para mag-celebrate ng Christmas, because Christmas is the first coming of Jesus. It is His birth here on earth. Pero ang kapanganakan lang niya, ginamit para maunawaan natin kung ano ang talagang buhay na gusto ng Panginoon para sa atin. So it is all about God's plan of redemption. It is all about God's plan of restoration. So niredeem tayo ni Lord, nirenew tayo ng Panginoon para makapamuhay kung ano ang gusto ng Panginoon na ipamuhay natin dito sa lupa. So kahit na ikaw naman ay nagsiserve, kahit na ikaw ay nagbibigay ng todo, lahat ng mga bagay na yun ay sayang kung hindi ka masunurin. So pwedeng nagsiserve ka, pwedeng nagigib ka, pero lahat ng bagay na yon mapufurpit kapag hindi tayo napabayaan natin ito. So itong pag-uusapan natin ngayon at gusto kong i-share sa inyo ngayon, isang katangian din para mabuhay ka sa pagpapalang buhay. Because it is all about all-out obedience. All-out obedience. Merong mga sumusunod pero partial. Hindi all-out. So tandaan niyong mabuti, 99.9 obedience is 100% disobedience. So ang gusto ng Panginoon, ibigin natin siya ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa, buong lakas. So yan yung gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So that's why our obedience to God must not be motivated by fear, but by love. Kaya ka sumusunod, hindi dahil lang sa takot ka. Kaya ka sumusunod kasi nagmamahal ka. So ito yung bagay na dapat nating ipamuhay. Because the Word of God says in John chapter 14 verse 15, sabi ni Jesus, if you love me, you keep my commands. Sa ibang translation, if you love me, you will obey what I command. So the ultimate reason why we obey must be love, not fear. Because obedience is modeled by Jesus. No, obedience was modeled by Jesus. Kung meron tayong pattern, kung meron tayong susundin, walang iba kundi si Jesus. So si Jesus, kaya siya nagpunta dito para sundin kung ano yung pinagagawa ng Ama sa Kanya. Kaya napakahalaga ng pagiging anak. Ang totoong anak, masunurin. No, kaya ikaw ay naging Kristiyano, hindi dahil lang sa pamamagitan ng ginagawa mo, kundi kaya ka naging Kristiyano kasi may ginawa ang Diyos sa'yo. At tinanggap mo lang to. Yun yung bagay na dapat maging malinaw sa atin. So it is not all about us anymore, but it is all about Jesus. Kaya mahalaga ito sa bawat isa sa atin para maunawaan natin mabuti. So sabi ng verse in Matthew chapter 26 verse 39, ito yung pagkakataon na tapos nang ipinanganak si Jesus, lumaki na siya, at ito na yung huling panahon ng pag-i-stay niya dito sa mundo, yung fullness of His time to demonstrate His love. The best demonstration of love is not the manger. The best demonstration of love is on the cross. No, kaya ang the best na pagbibigay, hindi regalo. Ang the best na pagbibigay, buhay. Si Jesus, nagbigay siya, hindi siya naghihintay ng kapalit. He was not expecting for an exchange. That's why walang exchange gift. Ang ibinibigay, hindi regalo, ang ibinibigay, buhay. So kaya, napakahalaga ng mga bagay na ito kasi pag ginagawa mo ang isang bagay na may pagmamahal ka, may pag-unawa ka, nagiging malinaw talaga itong bagay na ito sa buhay natin, nagmamanifest. So that's why
Si Jesus, kaya siya pumunta dito para gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya kung wala kang bagong damit ngayong Pasko, huwag kang malungkot. So, obedience, no? Yan yung isa sa unang-unang katangian ng pagiging Kristiyano. Pagiging masunurin. Kasi binabago ng Panginoon ang isipan, binabago ng Panginoon ang damdamin, pati ang kalooban. Yan ang pagiging born again. So kaya talagang kung ikaw talaga ay masunurin sa Panginoon, yun talaga ang pagiging born again. At ang pagsunod, hindi sa panahong gusto mo, sa panahong ayaw mo. Kaya itong si Jesus, ito yung minodel niya dito sa verse, Matthew 26 verse 39. Ito yung huling-huling kanyang sinabi sa kanyang panalangin kasi ayaw niya na pagdaanan to. Sabi ng verse, going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, "My Father, it is impossible. Oh, if it is possible, may this cup to be taken from me. Yet not as I will, but as you will." So sa ibang translation, not my will be done, but your will be done. So in every hard situations in life, no, if there is a battle within you, God must win. So, ang labanan talaga, wala sa labas. Ang labanan, nasa loob. Kung sino ang pahihintulutan mo, kung sino ang masusunod sa buhay natin. Tayo ba o ang Diyos? Obedience is more of inward attitude or character than physical action. Kasi pwede mong pikein ang pagsiserve, pwede mong pikein ang pag-give, pero yung pagiging obedient, hindi mo pwedeng pikein yan. Because it is more of inward thing. So yung ginagawa natin dito, pwede kang umupo every Sunday. Pero ang tanong, simula ba Monday hanggang Saturday, sumusunod ka kay Lord? So yun yung pinaka dapat na ma-realize natin. Walang halaga na ikaw ay nakapakinig pero wala kang ginawa. Kasi pag wala kang ginawa, walang result sa life. So the essence of Christmas is Christ's model of obedience. Yan talaga yan, no? Kaya kung talagang nagsa-celebrate tayo ng Pasko, dapat ipinamumuhay natin ang pagsunod. Lifestyle natin to. Ikaw ang pinakamasayang tao pag masunurin ka. Kasi ugali na natin ito. Bakit ka sumusunod? Kasi nagmamahal. So yun po yung mga bagay na dapat matutunan natin bilang tayo mga Kristiyano. Hindi lang po ang mga bagay na pagbibigay, paglilingkod, pati pagsunod. Because there is a danger of partial obedience. There is a danger of partial obedience. Minodel ni Jesus yung obedience. He gave His life to us because that is the will of the Father, not His will. So, ang labanan talaga na nangyayari doon sa kalooban at kagustuhan ng tao. Kaya kung talagang tayo ay Kristiyano, ang sinusunod natin, hindi yung gusto natin. Yung gusto ni Lord. Tama ba mga kasama? Tama ba mga kapatid ko sa Panginoon? So there is a danger when it comes to partial obedience. Tandaan nyo, 99.9 obedience, as I said, 99.9 obedience is 100% disobedience. Partial obedience is not obedience. Do not deceive yourself. Hindi porke gumawa ka ng 10 mabuti, yung isang masama, wala na. When we talk about righteousness, God is the judge. Hindi pwedeng magpalusot. Hindi pwedeng baka naman. So kaya, napakahalaga, when it comes to obedience, grabe talaga si Lord pagdating dito. Yes, may grace, but do not abuse grace para pagbigyan mo yung gusto mo. May biyaya naman pwede naman tayong patawarin. Yes, of course. Kaya lang ang problema, pagka nasanay kang gumagawa ng merong mali, hindi naman maapektuhan ng Diyos. Ang maapektuhan yung buhay mo.
Kaya tingnan mo yung katabi mo ngayon. Kamustahin mo ang buhay niya. Sabihin mo sa kanya, masaya ka ba ngayon? Masaya tayo kahit hindi magpapasko, tama? Araw-araw kasi dapat Pasko. Hindi lang pang December to. Kaya kung gusto mo talagang masaya ang buhay mo, mabuhay tayo talaga doon sa kung anong gusto ng Panginoon. So, I just want to remind you na yung all-out serving, all-out giving, it will become useless if you are not all-out obedience. O if you are not all-out obedient, I mean. So dapat ang pagsunod mo, todo rin. Kaya maraming mga tao nagtataka ang buhay nila, bakit pa ulit-ulit lang nangyayari? Kasi may mga principle tayo na hindi natin sinusunod. Tandaan nating mabuti, the Word of God is our blueprint. It is our principle to live by. Yan po yung mga bagay na gusto ng Panginoon ipamuhay natin. So there are dangers of partial obedience. Tandaan niyong mabuti na ang Panginoon gumagamit ng tao para i-warning ang mga tao. Gumagamit din ng Panginoon ng tao para i-anoint ang mga tao. So dito sa Old Testament, walang iba kundi si Saul. Si Saul, siya po yung first king of Israel. Si Saul, inanoint po siya ni Samuel. Because the Israelites wants king to lead the children of Israel. So, ang ginawa ng Panginoon, ginamit niya si Samuel to anoint Saul. Naging hari si Saul. Kaya lang, inilagay siya doon sa highest position. You know why? If God anointed you, kahit na ikaw ay ordinaryo, you will become extraordinary. Kapag ka ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa sayo, pwedeng ikaw ay maging pinakamataas sa lahat. So ito yung sitwasyon ni Saul. Because of God's anointing, he became king of Israel. So naandun na siya. Maganda na yung kanyang posisyon. May mga victories na siya. But the ultimate problem is the obedience of Saul is partial. And let us look at this pattern in the Bible. Because God wants to work doon sa buhay ng mga tao. Always remember that God's method is His man. Ang ginagamit ng Panginoon yung kanyang mga tao. Tao ni Lord. Sino dito yung mga anak talaga ni Lord? Taas ang kamay. Sabihin mo, gagamitin ka ni Lord. O yung ibang hindi tumaas ang kamay, kanino kang anak? Ulitin ko uli, sino dito yung mga anak ni Lord? Sino dito yung gusto nyo ngayon na bigyan kayo ng kapangyarihan ng Diyos para magamit niya? Ang tawag dyan, anointing, divine enablement. Binibigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan, binibigyan ka ng kalakasan para magawa mo ang isang bagay. Pero tandaan nating mabuti kapag hindi tayo total ang obedience natin sa Lord, may mga epekto ito sa atin. It is recorded in 1 Samuel chapter 15. Ito yung panahon na inutusan ng Panginoon si Saul na gumawa ng isang bagay. Sabi niya, giyerahin mo to kasi ang bansang Israel mula sa Ehipto pinaalis ng Panginoon. Pinalaya ng Panginoon. Itong bansa na ito ay merong ginawang kalokohan. Inambus nila ang bansang Israel. Hindi sa harapan, kundi sa likuran. Pinatay nila yung mga bata, pinatay nila yung mga babae. Galit na galit si Lord dito sa bansang ito. Kaya sabi ng Panginoon dito kay Saul, i-annihilate mo ito, lipulin mo silang lahat. Sapagkat God wants to preserve generation. Ang mga bata, generation yan. Kaya pinagpe-pray natin yan. Mahal ng Panginoon ang mga bata. And then pinatay din yung mga babae. Sino yung mga babae? The woman is the carrier of the next generation. So kaya galit na galit ang Panginoon dito. Kaya inutusan niya si Saul na lipulin mo ang lahat. Pati ang hari. Lahat ng may buhay patayin. So that is God's divine assignment para dito sa bansang Israel. But
ang ginawa ng mga tauhan ni Saul, na mga sundalo, kumuha ng ilang portion na matatabang hayop tapos ini-offer nila. Doon sa ginawa nilang yon, ito yung nangyari. And let us read the Bible. Verse 17, 1 Samuel chapter 15. Samuel said, although you were once small in your own eyes, did you not become the head of the tribes of Israel? The Lord anoint you as a king. So that's why, napaka-importante na you need to learn how to carry God's anointing. Because anointing, it promotes you. Anointing, it brings you to your next level. Sino dito sa 2026, gusto mo maabot ang iyong next level? So you need God's anointing. At kung ano ang ginagawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang biyaya, sa pamamagitan ng kanyang grace, pwede pa mangyari sa atin ito ngayon. So sabi niya, sa paningin mo maliit ka, pero nung inanoint ka ng Panginoon, naging leader ka ng Israel. Because of what? Because of God's anointing. It is not because of His capability. It is not because of His intellect. But it is because of God's anointing. That's why if you want God to promote you, learn to get God's anointing. If you want to get your next level, hindi mo yung kaya na ikaw lang. Sino dito yung gusto mo, when it comes to your career, magne-next level ka? Pagdating sa ministry mo, magne-next level ka. Sino dito yung ngayon, yung gusto mo, family mo, mag-next level naman? So you cannot do it alone. You need God's power. You need God's divine enablement in your life. Because God wants to promote you. Our God is a God of acceleration, not the God of stagnation. So you need God's anointing. So si Samuel, inanoint niya si Saul, sabi niya, ito yung tingin mo lang dati sa sarili mo. Maliit ka lang. Parang wala kang kwenta, pero nung inanoint ka, di ba naging hari ka ng Israel? Because of God's anointing. So I just want to tell each and every one of us today, you will become the best if God is with you. Hindi ka magiging the best kung hahabulin mo ang mundo. Ang lakas ng kompetensya sa mundo. Only God can promote you. Make God as priority of your life. And God will promote you. So ang sabi ng verse 18, and He sent you on a mission. Are you excited that your life here on earth has a mission? Hindi tayo aksidente. Hindi tayo basta nabubuhay lang dito. God has a plan and purpose. You have a mission in life. Kagaya ni Saul, may mission sa buhay niya. And He sent you on a mission saying, go and completely destroy those wicked people. Maganda ngayon yan, no? Ano kaya kung utusan tayo ng Panginoon? Patayin ang lahat ng mga masasama. The Amalekites. So itong mga Amalekites na to, inambus nila mga Israelite people. That's why si Lord, sabi niya, the Amalekites wage war against them until you have wiped them out. Grabe, gigil na gigil si Lord at gusto ni Lord lipulin yung masasama. Kaya binigyan siya ng power, kaya binigyan siya ng authority, kaya binigyan siya ng capability, binigyan siya ng mga tao to obey the instruction of the Lord. Kaya ka binibigyan ng lakas, kaya ka binibigyan ng mga taong kasama, kaya ka binibigyan ng resources para magawa mo ang mission mo. Kaya mahalaga ito sa bawat isa sa atin. Our life here on earth has a mission. Hindi man pumatay ng mga masasamang tao, pero gamitin ng Panginoon ang buhay mo para sa iba. Our life has a mission. So, sabi ng Panginoon sa kanya, lipulin ang lahat, i-wipe up ito. I-annihilate ninyo yan, mga yan. But ito yung sabi ni rebuke ni Samuel kay Saul. Why did you not obey the Lord? Why did you not obey the Lord? Tanong ko sa inyo ngayon, ano nang mga bagay na pinagagawa ng Diyos sa iyo na hindi mo ginawa?
Why you did not obey the Lord? So tandaan niyong mabuti, itong mga bagay na ito, little action has a big effect. Every action has a result. That's why hindi tayo pwedeng maglaro. Konti lang naman, maliit lang naman. Baka pwede na to, ang higpit-higpit naman. No! This is for your own good. This is for your own good. So that's why we need to understand, we need to obey the Lord. The prophet asking, why you did not obey the Lord? Why did you pounce on the plunder and do evil in the eyes of the Lord? Yan yung kanyang tanong, bakit gumawa ka ng masama sa paningin ng Diyos? You know, hindi garantiyang Krisyano ka, uma-attend ka sa church, masaya na si Lord sa'yo. And I just want to tell you, wala tayong utang na loob pag umattend ka sa church. Because the most important thing is the character. The fact na nandito ka ngayon, kaya ako bold enough na magsalita nito because I want your life to be blessed. I want your generation to be blessed. I am not your enemy. I am God's messenger over your life. So kaya, itong mga bagay na ito, tinatanong sa atin, why did you not obey the Lord? Ito, nangangatwiran pa. Sabihin mo sa katabi mo, nangangatwiran pa. Verse 20 says, nasusundan ba ninyo? But I did obey the Lord. Saul said, I went on the mission the Lord assigned me. I completely destroyed the Amalekites and brought back Agag, their king. Pati hari, pinapapatay yun eh. Pati mga tao, pinapapatay yun eh. Kaya lang ang sabi ng verse 21, sabi niya, the soldiers took sheep and cattle from the plunder, the best of what was devoted to God, in order to sacrifice them to the Lord your God at Gilgal. Sabi niya, hindi ako, sumunod ako, pero yung mga sundalo, sila may gawa. Alam niyo ba, pagka gumagawa tayo ng kapalpakan, madali tayong manisi ng iba. Tingnan mo yung katabi mo, nasisi ka na ba? Ito pa, ang pangalawang bagay, nakapanisi ka na ba? Dalawa lang naman yan eh, di ba? Naninisi o kaya o kaya nasisisi. So itong si Saul, sabi niya, sumunod naman ako sa Panginoon eh. Kaya lang 99%. Pati yung hari na dapat siya ang papatay, hindi siya pinatay. Sinave niya. Yung mga tao, kinuha yung mga matatabang hayop para ihandog sa Panginoon. And here we go. Verse 22. But Samuel replied, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? Grabe, kahit na ang dami-dami mong ini-offer, ang dami-dami mong binigay, ang dami-dami mong sinacrifice, walang kwenta lahat yun kung hindi ka masunurin. That is enough arguments of the enemy for your life. Kaya kahit nagbibigay ka, nagsasakripisyo ka, grabe, kung hindi ka naman masunurin, sayang yan. Pakitingnan mo yung katabi mo. Baka akala mo, parang pwedeng suhulan si Lord. Hindi pwedeng nagbigay ka, okay ka na. God is looking at the character. God is looking at the intention, not of your action. Kaya, ini-encourage tayo lahat dito na maging all out yung ating obedience. Here we go, the statement. And here is the key ng total obedience. To obey is better than sacrifice. And to heed is better than the fat of a ram. Grabe itong verse na ito, when I encountered this verse, naging sensitive ako doon sa mga bagay na pinagagagawa sa buhay. In a very personal basis. Always remember that your relationship to God is personal. Hindi nakadepende ito sa asawa mo, hindi nakadepende sa anak mo, hindi nakadepende sa tao. Kay Lord lang.
So that's why that is personal relationship. That is intimate relationship. It is exclusive relationship like husband and wife. Nakakatatlo na akong kasal. May susunod pa. At may susunod pa. Nagsabi na rin sa akin, niluluto lang namin, baka mabugok. The best relationship is husband and wife relationship because only husband and wife has the intimate relationship. So ito yung bagay na dapat nating maintindihan. Kaya ka sumusunod, hindi ka dahilan sa takot. Kaya ka sumusunod kasi nagmamahal ka. Di ba mga lalaki? Sino dito yung man in the house? Taas ang kamay. Kaya ka sumusunod kasi nagmamahal. Yung iba hindi na makasagot. Akala mo lang, pastor, alipin na ako. Alipin na ako ng gandang babae. Ay, grabe yan. Sabihin mo, obedience is better than sacrifice. Kaya pag susunod ka sa Panginoon, hindi nakadepende sa asawa mo. Hindi nakadepende sa anak mo. Pag susunod ka sa Panginoon, depende sa pagmamahal mo sa Kanya. Pag ayaw ng asawa mo, iwanan mo. Di baling mag-away kayo pansamantala, pero habang buhay kang maligaya. Kesa naman, palagi mong pagbibigyan, habang buhay kang magdurusa. Pakitingnan mo yung katabi mo, pasang krus. Yan yung itinuturo sa atin ng Panginoon because it is all about obedience. Walang ibang maglilingkod sa asawang babae kundi yung asawang lalaki. Walang proxy dyan. Mahirap yung napakabait mo sa ibang tao, sa asawa mo hindi. May kausap? So kaya sa lahat ng mga kabataang nandito ngayon, may model na tayo. May model na tayo. Kaya huwag kayong gagawa ng mga bagay na ayaw ng Diyos. Kahit wala nakakakita. Hindi porke wala nakakakita, tama. Hello? So, ito yung sitwasyon. Obedience is better than sacrifice. So kaya sa sarili mo, alam mo naman kung obedient ka eh. Alam mo ba ang pinakamahirap kalaban sarili mo? Pag meron kang hindi sinunod, wala kang kapayapaan. You are not at peace, you are at war. Imagine mo, nag-iisa ka, ang gulo mo. Tira mo yung katabi mo, mahirap yan. Grabe, gulong-gulo ako, nag-iisa ka kaya. Sino may naiintindihan? Yan ang pinakamahirap sa buhay, nag-iisa kang magulo. Tapos ito, mag-aasawa ka pa. Akala mo ba ang pag-aasawa, magiging maayos ka kung magulo ka? Magdadagdag ka pa, magdadamay ka pa. Sino mga may asawa na damay dyan? So that's life. Hindi po atenan ito, hindi po hallelujah, praise the Lord, glory. Hindi, pagsunod po yan. Kaya na-excite ako sa mga young people natin, ng mga nag-aasawa, nag-next level, kasi grabe yung sweetness nila. Sino may naiintindihan? Sino dito gusto nyo maging masaya talaga ang buhay ninyo kahit hindi Pasko, araw-araw Pasko? This life. Kaya maraming mga tao hindi sila nakakasunod ng ayos, wala na ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang pagsasama. Tandaan niyo, huwag kayong magsasama pag walang kapangyarihan ng Diyos. Huwag kayong magsasama sa negosyo, huwag kayong magsasama sa pera, huwag kayong magsasama dahil sa anak, huwag kayong magsasama dahil sa bahay. Dahil may misyon kayo sa Diyos. Huwag ninyong sasayangin na inyong buhay, sasayangin na inyong lakas, mamamatay lang na hindi na-accomplish ang mission. We have a mission. Obedience is better than sacrifice. So that's why this is very important. Ang gusto ng Panginoon, maging masaya ang buhay mo araw-araw. Mabuhay ka sa paraiso. Huwag yung impyerno na nandito pa sa lupa. Kung katabi mo asawa mo, pahawakan mo nga kamay. Sabihin mo, basta kasama kita. Heaven.
Parang wala nang sumusunod. Parang ayaw na mag-asawa ng mga single tuloy pag nakita ka. Maganda pag nakita ka ng mga single, gagayahin ka pag-aasawa. So kaya, napakahalaga ng mga bagay na to, mga kapatid ko. Sino may naiintindihan? Obedience is better than sacrifice. So tandaan nyo, kahit na ikaw ay pinakamaaga, kahit na ikaw ang pinakamasipag, pero kung hindi ka masunurin, walang blessing sa life. Sino may naiintindihan? Kaya ganito ang buhay natin, depende sa pagsunod natin because there is blessing in obedience. There is power in obedience. And there is God's presence in obedience. So tingnan nyo itong mabuti, no? Ang sabi niya, obedience is better than sacrifice. Sabi ng, inulit-ulit niya ito. Tapos doon sa verse 23, for rebellion is like the sin of divination. Ano ito? Kasalanan, para kang mangkukulam. Sabi mo sa katabi mo, kapag ikaw ay masuwayin, para kang mangkukulam. Espiritu na mangkukulam to. For rebellion is like the sin of divination, and arrogance is like the evil of idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He has rejected you as a king. Grabe itong mga bagay na ito. Tandaan nyo po, yung mga taong rebelde, arugante din yan. Yung mga hindi marunong makinig, hindi marunong sumunod, sabi ng Asher, dito ka umupo. Hindi, gusto ko dito. Matagal na ako dito, hindi walang pwedeng magpaalis sa akin dito. Grabe. Tapos gusto mo pumunta sa langit, Asher lang, hindi mo masunod. Lahat ng taga-Raining Light masunurin. Kapag hindi masunurin, grabe, may espiritu ng mangkukulam. Tignan mo yung katabi mo. Buti na lang umalis na. And the arrogance is like evil of idolatry. Grabe, galit na galit sa Lord sa mga idol. Kaya napakahalaga na naiintindihan natin ito, do not deceive yourself. Hindi puwerke umattend ka na, nagpa-check ka ng attendance, perfect ka na within the week. Walang battle dito, ang battle paglabas. Sino yung nag-battle bago ka makarating dito ngayon? Taas ang kamay. Liars go to church. Sino yung nag-battle talaga? Yung bang paggising mo, grabe, 6:30 na, hindi ka pa paligo. So you decided na hindi na lang maligo, pero maka-attend. Battle yan! Battle yan! Sabihin mo sa katabi mo, hindi naman halata. Battle. So, rebellious is very dangerous. No, ang pagiging rebelde, mga kasama, wala yan sa looks, but nasa attitude. Wala yan sa title, but nasa attitude. Kaya pag kung saan kayo pinaupo, please lang, sumunod naman kayo. Bakit ka sumusunod? Kasi nagmamahal ka kay Lord. Bakit ka sumusunod? Kasi Kristiyano ka talaga. Sa susunod, lagi tayong maging masunurin. Sino yung masayang masaya? Naiintindihan mo to. Mahirap yung atin ko, nakaganon ka, dadamahin mo lahat. Hindi ka makakamaya kasi nakaganon ka, Grabe, gusto mo sa langit, ganon itsura mo. Dito nga lang, hirap ka nang pumunta sa langit pa kaya. Pero pwedeng magbago. Sana magbago. Merry Christmas. Love, love. Love, love. Mahal ko kayo. So, ito yung bagay na kung saan napakahirap nating magawa kung hindi mo naiintindihan. At kung hindi ka talaga yan. Mahirap pa magpanggap. Nawa, sa bawat isa sa atin, huwag tayong i-reject. Kung yun ngang hari, ni-reject tayo pa kaya. Nagiget ninyo mga kasama? Huwag kang assuming na tagalangit ka. Walang utang na loob sa iyo si Lord. Walang utang na loob sa iyo ang church. Tinutulungan ka para mapunta ka doon.
Kaya hindi pwedeng yung sarili mo sinusunod mo. Dapat ang sundin natin kung paano nagfo-flow ang church. Yung word ni Lord, paano ginagawa to? Sumunod tayo. Sino may naiintindihan? Hindi pa tapos umaalis na agad. Grabe, tapos gusto mo sa langit. So, masaya to. Tama po ba mga kasama? Sino dito yung excited ka na ang obedience mo, all out obedience? Basta sinabi ni pastor, gagawin namin yan. Kasi pag sinabi yan, may mangyayari talaga sa'yo. Sasaya buhay mo. Grabe, pag nakikita ko talaga si Lucy Mark. Hallelujah talaga. Hindi maubos ang ngiti. Araw-araw talagang ngiti ng pastor. Sarap talaga mag-asawa, pastor. Nami-miss nila. Nami-miss nila. Makinig lang talaga, pastor. Ibang pakiramdam. Yun yung masarap umibig, masaya. Yung iba kasi umibig, nagtago. Hello? Yung pailalim ba? Nakakakabayan. Baka mahuli. Tandaan nyo, ang tunay na pag-ibig, hindi itinatago. Kalaswaan yan pag itinatago. Mga babae, mga lalaking single, ingatan ninyo ang inyong sarili para sa inyong mapapangasawa. Maging masunurin kayo. Kung yun nga hari na yun, na-reject pa, ikaw pa kaya? Tayo pa kaya? So dapat maintindihan natin ito. But Samuel, then verse 24, then Saul said to Samuel, I have sinned. Sino dito alam mo nagkamali ka, nagkasala ka, taas ang kamay. Tandaan nyo mga kasama, sometimes naglalaro tayo ng mga bagay na mali, alam nating mali, nalalabag natin ng Panginoon, akala natin normal yun, okay yun. Pero tingnan nyo ito si Samuel. Si Saul, sabi niya kay Samuel, I have sinned. I have violated the Lord's command and your instruction. Imagine mo, merong God, merong man of God. Hello? Grabe itong verse na to. Then Saul said to Samuel, I have sinned and I violated the Lord's command. It is the very word of God. And then sabi niya, and your... So that's why as a pastor, I always give instructions. Not suggestion. Ang suggestion, may option ka dyan. Ang instruction, wala. So that's why you need to understand these things. Sabi niya, I have sinned. I violated the Lord's command and your instruction. I was afraid of the men and so I give in to them. So mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, huwag kang compromiser. Ang mali ay mali. Huwag yung magkakampi kayo pero galit kayo kay pastor. Hello? Yan yung dapat maintindihan ninyo. Huwag kayong sasama doon sa galit kay pastor. Huwag kayong papayag na ang iyong kasama may sinasabing against kay pastor, against sa church. So that's why napakahalaga ng mga bagay nito na maintindihan natin. Hindi ito patungkol sa akin. Hindi ito patungkol kung kanino, patungkol ito kay Lord. Kaya napaka-strong ko when it comes to instruction because I am a father. I am a father. Ayoko mapahamak ang aking mga anak. At ayoko managot sa Diyos kasi nagkompromiso ako sa inyo. Mahirap yung bati-bati tayo pero si Lord galit sa atin. Siya may naiintindihan. Sabi mo sa katabi mo, nagkasala. Pero merong request. No? Ano ang request niya? Ang sabi niya dito, now I beg you. Grabe, nagmakaawa na. Huwag dumating sa buhay mo, sa paggawa ng mali, magmamakaawa ka. Yes, maybe you are enjoying a little bit right now, but time will come that you are asking for beg. You are begging for something na, yung pakiramdam mo ba, yung makatulog ka lang sa gabi. At wag na wag kang papayag na may ginagawa kang mali na nakakatulog ka.
So wag na mangyayari sa atin yun. Sabi niya, I beg you, forgive my sin and come back with me so that I may worship the Lord. So gusto niyang mag-worship kay Lord. Manumbalik ka sa akin, sabi niya, para makapag-worship ako sa Lord. Because we are created to worship God. Tinawag tayo ng Panginoon, hindi para sa ministry, tinawag tayo para maging anak ng Lord. But always remember, lahat ng bagay na ginagawa natin, may katapat. Verse 26, but Samuel said to him, I will not go back with you. Hindi na tayo magkakabalikan. Sabihin mo sa ex mo, hindi na tayo magkakabalikan. You have rejected the word of the Lord. And the Lord has rejected you as King of Israel. Hindi na ako babalik sa iyo because the Lord rejected you. So when we talk about righteousness, God is a righteous God. He cannot tolerate anything that is evil. He cannot tolerate anything that is not of Him. So kaya dapat mabantayan natin ang mga sarili natin pagdating dito. I will not go back with you. Imagine mo, kaya maraming mga tao hindi makabalik dahilan sa nawala na yung anointing. Mas mahirap yung kung saan-saan ka pumupunta na hindi ka mag-grow. Christianity is not just to attend the church. The ultimate intention of Christianity is for us to grow like Christ. So that's why obedience is very important. So, what is the danger? What are the dangers of partial obedience? Number one, disobedience cancels anointing. Disobedience cancels anointing. We disqualified ourselves for God's favor and protection if you are obedient. So natatanggal ang proteksyon ng Diyos, nawawala ang pabor ng Diyos kapag ka disobedient tayo. Kaya makita mo yung buhay, ang hirap, nagtatrabaho naman, masipag naman, bakit kapos pa rin? So tandaan niyo mga bagay na ito mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, disobedience cancels anointing. Kahit matagal ka nang nag-church, kung hindi ka marunong sumunod, wala pa ring blessing na na-attract ang life mo. Wala pa ring changes, wala pa ring significant. So that's why disobedience cancels anointing. Do not allow those things to happen in our life. So tandaan nating mabuti, ipinosisyon ka na ni Lord na mataas na posisyon, huwag mo nang pabayaang alisin ka dyan. Ang buhay mo, papaganda ng papaganda, ng papaganda, ng papaganda, araw-araw. Your portion is abundance. Your portion is great. Walang lungkot ang buhay mo. Malulungkot ka lang kapag walang kaluluwang nanumbalik sa Panginoon. Yun lang ang magkapapalungkot sa atin because everything in your life was provided by the Lord. Sino dito excited kayo po provide lang ng King ang lahat ng bagay sa buhay mo? So, maintain the anointing. Kaya ka na andyan ngayon, it is because of God's grace. It is because of God's anointing. So, maintain the anointing. Cater that in your life. So kaya, ang ating hangarin sa buhay, hindi lang yung mapunta sa langit. Ang hangarin natin sa buhay, mabuhay tayo dito ng masaya. Mabuhay tayo ng pinagpala. Mangyari yung sinabi sa John chapter 10, verse 10. B. Doon sa TPT version, no? Paki-plus nga natin. No, yung John chapter 10, verse 10. Sa TPT version, kung kaya nating i-plus. Thank you. Sabi sa NIV, the thief comes only to steal and kill and destroy. Sabi ni Jesus, I have come that they may have life and have it to the full. Sino dito yung excited sa buhay na pinagpala? So that is your life, that is your portion. No, meron tayong TPT version. Tingnan natin yung TPT version kung kaya nating ipalabas. No? Sabi dito sa verse, but I have come to give you everything. Are you excited? But I have come to give you everything in abundance. More than you expect. Life, its fullness until you overflow. Sino dito yung excited ka dyan para sa buhay na yan? Hindi
nagpunta si Jesus dito para mag-celebrate ng Christmas. Nagpunta si Jesus dito para bigyan ka ng abundant life. Now, sino dito yung excited ka? Do not cancel anointing in your life. No. So tingnan niyo tong yung verse dito sa huli. But I have come to give you. Sino dito excited to receive everything? Yung pinapangarap ng iba, realidad na sa iyo ngayon. Yung ang tagal-tagal gawin ng iba, sandali lang sa iyo. Everything. Pag-aasawa, bahay, sasakyan, mga anak, magandang buhay, magandang bahay, lahat maganda sa iyo. Sino masaya? Yung buhay natin dito sa mundo, masaya. Hindi lang yung basta mapunta ka sa langit na naghihirap. Ang model natin si Abraham. Hindi si Lazaro. Si Lazaro napunta sa langit pero mahirap. By the virtue of what Abraham did to us through Jesus Christ, our portion is abundance. Sino dito masayang-masaya ka na habang nandito sa lupa, mananagana ka? So kaya mahalaga ito. So partial obedience cancels anointing. Partial obedience attract curse in our life. So natatanggal yung anointing, yung protection, yung covering, and then nilalagay mo ang iyong sarili sa panganib. Nag-a-attract ng sumpa. Kasi nawala na yung blessedness in life. So puro curse lang dumarating. That's why wag kang magugulat. Palaging pangit na nangyayari sa buhay mo. Grabe, bababa ka lang ng hagdan, nadulas ka pa. Kakain ka lang, natinik pa. Look at your life, evaluate your life. Dapat wala kang kakulangan sa buhay mo. Hindi ka mag-a-attract ng lacking. Walang kakulangan sa buhay mo, dapat umaapaw, sumasagana. Kaya si Lucy magtontuwa talaga ako. Magto 2 weeks na kami magkasama. Grabe si Lucy Mark, lagi nakangiti. Nag-uumapaw. At sabi ko sa kanya, bro, masaya ako. 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 10 years, and the rest of your life, huwag mawawala ang ngiti na yan. Because you have everything. Dapat ma-attract ng buhay mo blessing. No, malalaman mo lang yung pag-anointed ka. Kahit saan ka pumunta, grabe, hinahabol ka ng blessing. Sino excited dito? Habulin ka ng blessing. Sabihin mo sa katabi mo, that is your portion. Your portion is abundance in everything. So talagang babantayan natin ito. And then last, disobedience remove us from God's presence. When we are not in God's presence, we are under attack by the enemy. When we are not in God's presence, there is no blessing. Napakahirap na ikaw, akala mo pinagpapala ka kasi may trabaho, may kita, pero hindi ka nagsiserve kay Lord. Mga kasama, hindi masarap ang buhay na walang Diyos. At huwag mo i-manipulate si Lord sa title na Christian. Pag-attend paminsan-minsan. Hindi ganun ang pagiging Kristiyano. Tandaan nyo, as a parent, as an individual, may nakatingin sa atin. Wise people are builder. Binibuild natin yung life, binibuild natin yung family. So tandaan natin mabuti, disobedience remove us from God's presence. Kaya napakahirap na nabubuhay ka, sanay ka na mabuhay na walang presence ni Lord. Presence means atmosphere. Ang tilapia, hindi yan mabubuhay na wala sa tubig. Ang puno, hindi yan mabubuhay na wala sa lupa. Ang tao, hindi yan mabubuhay na walang presensya ng Diyos. Do not deceive yourself. My dear brothers and sisters in Christ, disobedience remove us from God's presence. We are separated from the source of life. So ibig sabihin, humihinga ka lang pero wala nang buhay. Wala nang pag-asa. So kaya mahalaga ito na nauunawaan ng bawat isa sa atin.
We cannot live without God's presence. That's why, ito yung sabi ni Samuel, ni Saul kay Samuel. Kasi naiintindihan niya to eh. Nagkamali lang siyang minsan eh. Pero yung minsang pagkakamali, ang hirap ibalik sa sitwasyon ni Saul. So sabi niya, now I beg you, forgive my sin and come back with me so that I may worship the Lord. Tandaan mo, hindi ka pwedeng mag-worship kay Lord na kayo direkta. Merong man of God. Merong man of God. Merong man of God. Hindi pwedeng pumunta ka sa Christian church para umattend ka doon. Dapat meron kang man of God. Hindi pwedeng hindi ka reconcile sa man of God, pero reconcile ka kay Lord. Ano yon? Saan mo natutunan yan? Si Saul, ang sabi niya, I beg you. Nakikiusap ako sa iyo, nagmamakaawa ako sa iyo. Sabi niya, nagkamali ako, bumalik ka sa akin. It is hard to live without man of God. It is easy to become a Christian, but it is hard to live as a Christian. If you are not a person without man of God, it is hard to live. And you are blessed if you have your man of God. Talagang kailangan mo ng spiritual father. Napakahalaga ng mga bagay nito na mag-i-speak over your life. Hindi tayo brother. Sa isang tahanan, iniwanan ng tatay, brother, magsusuntukan yan. Dapat may tatay. Someone in authority. Someone who sets destiny. Someone who gives DNA. Someone who gives protection. That's the father. Kaya sa mga tatay na nandito ngayon, you need to be strong. Stand firm that you are God's representative in your family. Yes, sometimes may toyo ang mga asawa natin. Pero huwag kang bibigay sa toyo nila. Timplahan mo lang ng suka. Masarap na adobo na. Ang masarap, kapag tinimplahan mo. Ang mahirap, pag mas maraming toyo. Hindi mag-i-enjoy ang mga anak natin. So that's why napaka-importante nito. Minsan lang siya nagkamali. Sabi niya, I beg you. Gusto ko mag-worship sa Lord. Pero man of God, balikan mo naman ako, man of God. Kaya mali yung kaisipan na akala nila sila lang ang Christian. Mali yun. Pwede ka magpalipat-lipat at atenan mo lahat. Pero sino pastor mo? At hindi ka away si pastor. Gusto ko sabihin sa iyo, hindi ka away si pastor. Kahit hindi mo gusto, sa ngayon ang sinasabi ko, balang araw maunawaan mo rin. Maunawaan mo rin yan. Hindi ako kaaway. Hindi ako kaaway. At hindi ako nakakatakot. Padala ako ng Diyos sa church na to. Yan yung relasyon ng Panginoon na binibigay sa bawat isa sa atin. But here's the thing. Verse 26. But Samuel said to him, I will not go back with you. You have rejected the word of the Lord. You have rejected the word of the Lord. And the Lord has rejected you as king over Israel. Baka pakiramdam mo na lang na anak ka, pero baka na-reject ka na. So that's why you need to go back. Go back to ourselves. Go back to God and practice total obedience. Because our character manifested who we really are. Kung sino talaga tayo. Being a Christian, we must be obedient. That we must be obedient because that is Christ's identity and character imparted to us. In-impart ni Jesus yan sa bawat isa sa atin. So that's why all-out obedience is inevitable. Makikita mo talaga dyan ang tunay na anak ni Lord. Ang pagsunod, yan ang katangian na anak ng Diyos. So today, are you excited to attract God's blessing in your life? God's favor in your life? Sa mga bagay na narinig natin, na-identify natin yung sarili natin, allow God to touch us. Sa ngayon, nanunumbalik ang Diyos sa atin. At manumbalik ka rin sa Diyos. And that is relationship. Today, it is a wonderful realization that our obedience
must not be partial. Our obedience must not be 99.9 obedience, but our obedience must be all-out obedience. So mga kasama sa Panginoon, gusto ng Panginoon na i-bless kayo lahat. We are preparing for 2026. Tatapusin natin itong 2025. But let us go to our next level by God's anointing. So, makukuha natin ang lahat ng bagay na ito if you are willing. So let us stand. Let us all stand in His presence. Who among you today decided, starting today, my obedience is all out. Regardless of my situation, regardless of what I feel, regardless of what I think, my obedience is all out. All out obedience is the obedience that God wants us to do. Let us all worship God today. Let us go back to God. Rapha, Elohim, Shaddai, This season is the best season. The greatest gift is Jesus Christ life imparted to us. Jesus, He is the model of obedience. Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Elohim, Shaddai, Shaddai, Jireh, Adonai, Adonai will manifest Himself. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. God wants to anoint us today. If you worship, He will manifest Himself. Worship Him. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. If you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. If you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. Yeah. Just raise If you up your worship, He will manifest Raise up your Himself. hands. If you call Him, And worship He the will Lord manifest from the bottom of your Himself. heart. If you seek Him, He will manifest Himself. Father, right now, nakataas yung aming mga kamay. We want to worship You. We want to be with You. Lord, remove in us the spirit of disobedience. And Lord, today, by the name of Jesus, tanggalin mo, Panginoon, ang espiritu ng masuwayin. At simula ngayong araw na ito, tinatanggap namin ang espiritu ng pagiging masunurin. Sapagkat ang ugali ng iyong anak na si Jesus, ang buhay ng iyong anak na si Jesus, habang siya'y nandito sa lupa, masunurin siya, Panginoon. Ganon din po kaming mga tagasunod niya. Lord, give us the power, Lord, to obey. Lord, yung obedience na all out. Yung obedience na walang hold back.
Yung obedience, Lord, na mga imposibleng pagsunod magagawa namin. Lord, as we raising up our hands, we want you to touch us. Touch us, Lord. Touch us, Lord. We want your presence. We want your power upon our lives, Lord. Touch us, Lord. Touch us, Lord. Touch us, Lord. Lord, magmanifest ka sa amin ngayon. Magmanifest ka, Lord. At maging glory mo ang buhay namin. Lord, thank you, God. Touch our lives, Lord. Touch our hands, Lord. Touch our hearts, Lord. And today, pwede bang ipatong mo sa iyong ulo ang iyong kamay? Lord, thank you for your anointing. Thank you for your empowerment. Thank you for your grace. Starting today, we are obedient. And that obedience is not ordinary obedience. That obedience, oh God, is all-out obedience. Because we do believe that obedience attracts blessing. Obedience, Lord, helping us to stay in your presence. And obedience, God, helping us, Lord, to remove curses upon our life. Curses of sickness, Lord. Curses of poverty, Lord. Tinatanggal mo po ito ngayon, Panginoon. And Father, right now, our life is blessed. Our family is blessed. Our finances is blessed. Our health is blessed. Because we obey you, Lord, we will accomplish our mission. So that's why, God, give us divine strength. Give us divine health. Give us resources, Lord. And Father, whatever the desires of our heart, you said in your word, Lord, you can give to us everything in abundance, Lord. And we receive it by faith in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And Father, right now, our mission is to win people back to you, Lord. Salamat po ng marami, Panginoon. We receive our miracles today. In Jesus' name, amen and amen. Come on, let's worship the Lord. Elohim Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. If you worship, and if you worship, he will manifest himself. If you call him, he will manifest himself. If you seek him, he will manifest himself. If you worship, he will manifest himself. If you call him, he will manifest himself. If you seek him, he will manifest himself. Yahweh will manifest himself. Jireh will manifest himself. Rapha will manifest himself. Will manifest himself. Yahweh will manifest himself. Rapha will manifest himself. Jireh will manifest himself. Will manifest himself. Yahweh! Yahweh will manifest himself. Rapha will manifest himself. Jireh will manifest himself. Will manifest himself. Yahweh will manifest himself. Rapha will manifest himself. Jireh will manifest himself. Will manifest himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself.